panahon ng kaguluhan at pagkabagabag o sa panahon ng bagabag, saan natin hinahanap ang kapayapaan? Nasaan nga ba ang ating safe place o ligtas na lugar sa mundong puno ng kaguluhan, karahasan, puno ng takot, pag-aalinlangan, pagkakabaha-bahagi ng bawat tao? Saan nga po ba? At iyan po ang ating titingnan mula sa salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang TCFC Friday Youth Devotion in the Word and in Prayer. Ngayon pong gabi, tayo po ay sama-samang dudulog sa trono ng Diyos at isasama din po natin ang mga prayer request ng ating mga kapatid na nagbigay ng kanilang pangalan ngayong gabi. Salamat Panginoon sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, at higit sa lahat sa iyong pag-ibig, sa iyong habag na laging sariwa bawat umaga. Salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. Kulang parati ang salitang salamat sa iyong katapatan sa buhay namin. Lord, anuman pong hadlang, anuman pong kasalanan, pagkakasala na meron sa aming mga puso, ito man po Panginoon ay aming inisip, pinagbalakan, isinagawa, at lalo't higit Panginoon, sinabi na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo nga po kami, pakalinisin mo po kami ng dugo ng Panginoong Hesukristo at paging dapatin sa iyong harapan. Dahilan dito Panginoon, tinatanggap namin ang kapatawaran mo upang maging malakas, malinaw ang tinig ng banal na Espiritu na siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin ngayong gabi. Lord, sa iyong mga salita na mahayag, ito po'y aming patuloy na maging lakas, maging gabay namin sa mundong ito, lalo na po sa paglakad namin sa aming pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ama, ngayon din po ang gabing ito ay amin pong itinataas sa mga pangalan ng aming mga kapatid sa mga oras na to. Ito po'y sina Lucien de Jesus, Lito Felix Nick Anyevas, Lourdes Flores Penal, Evelyn Lorica, L.A. Viray, Maricel Bernardino, Jonathan Martin, Eden Pacson, Dave Vincent Arenal, Wilfredo Rafols, Emang Altamirano, Lily Sicosana, Rachel Custodio, Renato de Jesus, Glenn Punsalan, Ofelia de la Cruz, kasama din po sina Virgilio de la Cruz, Prince de la Pasión, Rafi de Jesus, Myla Bendaña, Romilyn Balane, Kelly Mendoza, Efren Alamag, Rosana Velasco, at maging si Tatay Onesimo. Ama, sila po yung mga kapatid namin na nagtaas ng kanilang mga pangalan sa iyo, lalo na po yung prayer request nila sa iyo, O Diyos. Ano man po ito, Panginoon, alam mo po yung sitwasyon na kinalalagyan nila sa mga oras na to. Ang dalangin po namin, una na ay kapayapaan na nagmumula sa iyo, na habang sila po ay dumadaan sa sitwasyon na meron sila sa mga oras na to, ay kapayapaan po ang ipagkaloob mo po sa kanilang mga puso, at yung kanilang buhay na pag-asa ay tanging sa iyo lamang po nila ilagak, wala ng iba. Bigyan niyo po ng kaginhawaan ang kanilang mga katawan na dumaranas ng sakit sa kanilang mga katawan. Let your healing touch be upon them, O God. Patuloy na ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo ang maranasan nila. Pero higit sa ano pa man, Panginoon, laging ang kalooban mo ang masunod, maganap sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Salamat po sa iyo. Ganun din po, Panginoon, amin pong itinataas ang TCFC New Building. Lord, meron pa pong mga papers na kailangan pong makomply. Dalangin po namin, Panginoon,
na ito po yung maayos na, at nang sa ganun Panginoon, kami po ay makasamba na doon po sa aming bagong bahay, sambahan, na ito po sa iyo pa rin nagmula. Lord, marami pa rin pong pangangailangan itong aming church na to, kung paanong ikaw, O Diyos, na sumama nung umpisa pa lang maging hanggang sa ngayon, ay ikaw pa rin yung Diyos na tutulong at magbibigay ng pagnanasa, ng resources upang matugunan pa ang mga pangangailangan nito. Sa iyo po namin ito itinataas at pinagkakatiwala dahil Lord, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Lahat ng bagay sa iyo nagmumula. Alam mo po ang makabubuti at hindi makabubuti sa amin. Kaya ikaw na po bahala sa amin. Patuloy na ang kalooban mo ang maganap, masunod, mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba, pasasalamat at pagdakila. Tanging kay Kristo Jesus lamang. Amen. Kunin po natin ang ating mga Biblia at atin pong buksan mula sa aklat ng Awit Kabanata 91, talatang 1 hanggang 2. Basahin po muna natin sa NIV. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sabi naman po sa Tagalog, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Kadalasan po sa mga sitwasyon at mga pangyayari sa buhay ng isang tao ay nagre-rely, nananangan at umaasa siya sa iba't ibang mga bagay. Andyan na po yung siya po ay nagtitiwala o yung kanyang buong nananangan siya sa pera, sa kayamanan na mayroon siya, sa success o tagumpay na kanyang nakamit sa kanyang buhay, sa mga taong mga nakapaligid sa kanya, at maging sa lakas na meron siya sa buhay niya. Pero ito pong lahat ng mga bagay na to, ngunit ang lahat ng mga bagay na to ay hindi naman talaga tunay na maaasahan, tunay na mapagkakatiwalaan. Bakit po? Sapagkat ang pera, ang kayamanan, ay madali pong nauubos. Halimbawa, pagka po tayo ay nagkaroon ng matinding sakit, kahit po tayo'y mayaman, pero kung yung sakit natin ay malubha, ay ito po'y nangangailangan ng mahabang gamutan. So, dun sa panahon na tayo naggagamutan, yung pera natin maaari pong maubos. Ito po ay pwedeng mawala at hindi po magkasya o hindi matugunan yung ating pagpapagamot. At meron pa, yung pong ating mga success o tagumpay na ating nakamit sa buhay, ay hindi rin po natin to pwedeng magamit o maasahan sapagkat mayroon lamang pong specific time and period upang itong mga success o tagumpay ay pwede nating magamit. Maging yung ating pong mga taong nakapaligid sa atin na ating inaasahan at pinagkakatiwalaan, ay hindi po talaga natin sila totally na mahahani sa lahat ng oras at pagkakataon o maaasahan sa lahat ng pagkakataon sapagkat meron din po silang sariling buhay na dapat nilang ayusin, na dapat nilang bigyan ng pansin. At maging doon po sa lakas na meron tayo, ay hindi po dapat tayo nananangan doon. Hindi po tayo dapat umaasa doon.
Dahil darating at darating ang panahon, ikaw ay mapapagod. At kapag ka ikaw ay napagod, ikaw ay manghihina. So, ibig sabihin, ang lahat ng bagay na to ay hindi po natin pwedeng asahan sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Ano po ang dapat nating gawin? Ano po at dapat nating isipin at gawin sa mga pagkakataon na yun? At ano at saan tayo pupunta upang magkaroon ng kapahingahan, magkaroon ng lakas, magkaroon ng kapayapaan sa mga sitwasyon na nagaganap, lalo na po sa mga sitwasyon na nagaganap sa ating mga paligid. Saan tayo pupunta upang magkaroon ng kanlungan o magkaroon tayo ng safe place na muog na ating pong maaasahan sa lahat ng pagkakataon? Ito po'y walang iba kundi sa ating pong Diyos na makapangyarihan at sa ating kataas-taasang Diyos. Ang sabi po sa awit 118, 8-9, mabuting di hamak na doon kay Yahweh magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. So, maliwanag po dito na dapat yung ating pagtitiwala, yung dapat na ating asahan sa lahat ng pagkakataon, yung buong pag-asa natin ay dapat lang nating ibigay kanino po? Sa ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan at kataas-taasang Diyos na may magagawa sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala, kumikilala at nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. So tayo po ay magpakanlong sa pagkalinga, sa pagkandili ng ating Diyos na buhay. Katulad po ng isang inahing manok, ang kanyang mga sisiw po ay kanyang pinoprotektahan sa lilim o sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. So gayon din po ang ating pong Diyos na makapangyarihan. Kung tayo po ay nananatili sa pagkalinga, nananatili sa presensya, o tayo po ay nananatili na kumikilala sa ating pong Diyos, kay Hesukristo, ay tayo po'y kanyang poprotektahan, tayo po'y kanyang iingatan sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan kaya na tayo po ay exempted na sa lahat ng mga pagsubok ng buhay, sa mga trahedya na nagaganap sa mundong ito, sa mga aksidente, sa mga bigatin sa buhay, sa mga pagluha, sa mga sakit, at sa kung ano-ano pa man? Ito po kaya ay exempted tayo sa lahat ng mga bagay na yun, na hindi na tayo makakaranas ng problema, hindi na tayo makakaranas ng suliranin sa buhay. Ang sabi po dito ay hindi po. Sapagkat ang sabi po sa verse 15, ito pong awit 91, sa verse 15, sabi po, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema at sasaklolohan, aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. So sinasabi po dito, hindi garantiya na porket ikaw ay isang kumikilala na, nananalig kay Kristo, ay tayo po'y exempted na sa mga problema, pagsubok ng buhay, at sa kung ano-ano pang kaganapan dito sa mundong ito. So, sinasabi po dito, at ang may sabi pa nga rin, na hindi po tayo exempted dyan sa mga kapighatian na yan, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi po niya sa John 16:33 na tayo pa rin po
ng mga tao kumikilala sa Panginoong Hesus ay magdaranas pa rin ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan, lakasan daw po natin ang ating mga loob na pagtagumpayan ko na ito. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo. Na ang ibig sabihin, nasa gitna ng mga problema ng pagsubok ng buhay, ay kasama po natin ang Diyos. Lagi po siyang may handang tulong in times of need. Sa panahon na tayo po ay nangangailangan ng tulong, ang gagawin lamang po natin ay patuloy po na yung Diyos na matibay, na muog at kanlungan ay hindi po ito mabubuwal, hindi masisira, ni mawawasak man. So yung Diyos po na lalapitan natin, Diyos po na aasahan natin, yung pong Diyos na pagtitiwalaan natin ay makapangyarihan sa lahat, na may magagawa sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Di ba po napakapalad po natin sapagkat yung Diyos na ating pong kinikilala, yung Diyos na ating pinagtitiwalaan ay makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos, lahat ay kayang gawin ng Diyos sapagkat walang imposible sa ating Diyos na makapangyarihan. Siya po yung tanging muog at kanlungan na ating pong maaasahan, na ating pong dapat pagtiwalaan sa lahat ng panahon. Kung paanong napagtagumpayan ni Kristo ang mundong ito, ay yun din po ang pangako ni Kristo sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa Kanya. Mapagtatagumpayan din po natin yung mga pagdadaanan natin sa mundong ito sapagkat hindi po dahil sa atin, kundi ito'y dahil pa rin sa tulong at paggabay ng banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga kumikilala at nananalig kay Kristo Jesus. So, ang dapat lamang po nating gawin ay walang iba, kundi tayo po ay humingi at hangarin natin na tayo po ay makapanatili sa pagkandili, sa paglingap, sa pagkalinga ng ating pong Diyos na makapangyarihan sa buhay. Kaya kung ano man po yung ating mga nararanasan sa buhay natin sa mga oras na to, mga kapatid, manatili tayo sa pagkupkop, sa pagkalinga, at sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nahayag na patuloy mong ipinapaalala sa bawat isa sa amin na marapat na kami po ay manatili sa pagkupkop, sa pagkalinga, sa pagkandili, at paglingap ng aming Diyos na buhay. Lord, tulungan mo kami na bigyan mo po kami ng desire na makapanatili sa iyo sa lahat ng oras at pagkakataon at sandali ng aming mga buhay. Hindi po namin ito magagawa, Lord. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang magpaalala sa amin, na mag-remind sa amin sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Ama, salamat sapagkat ikaw ay hindi mo hinahayaan na yung mga anak mo na kumikilala at nananampalataya sa iyo ay hindi mo mabigyan ng tulong. Salamat dahil itong mga salita mo ay nagpapaalala sa amin na parati ka naming lapitan sa lahat ng oras at sandali ng aming mga buhay. Lord, ikaw na po ang patuloy na bahala sa bawat isa sa amin. Laging sa paglinga mo lamang, laging sa paglingap mo lamang kami aasa sa iyong malabay na pakpak kami magpapakandili upang patuloy na maranasan namin ang iyong paggabay,
tulong sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang parating maparangalan, maluwalhati sa aming mga buhay. Sa lahat po ng mga kapatid namin sa mga oras na to na nakikinig, Ama, ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa. Tanging kalooban mo lamang ang amin pong hinihiling na maganap sa buhay namin. Bigyan mo kami ng kauhawan, ng kagutuman patuloy sa iyong mga salita, upang lagi naming mapili ay ang kalooban mo sa buhay namin, kagustuhan mo sa buhay namin. Salamat po. Binabalik namin, Panginoon, ang lahat ng papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Muli, pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay.